Well, game 2 ng PBA All Filipino Cup Finals between SMB and the TNT Tropang 5G. So, game 2, nag-adjust itong San Miguel. So, ano ang ginamit nila? Okay, anong ginamit nila? Dahil meron silang height advantage at strength advantage, mas malalaki sila, and they have the 8-time MVP and Mau Tautua and Rodney Brondial. Sa ilalim points in the paint sila nagdepend. So ibig sabihin inside points o points in the paint. Okay? Actually, it is a game of points in the paint versus perimeter points. Yung TNT, perimeter points naman ang ginagamit. Pero, what is a disadvantage between perimeter points and inside points? Yung perimeter points, pag nalamangan ka, bumabalik ka, lumiliit yung lamang. Pero nakita natin sa game na to, kahit bumalik yung TNT nung third quarter, lumiit yung lamang ng San Miguel. San Miguel is nakabuelo, kumbaga meron na silang cushion. Dahil free throws nila, they take advantage of their free throws. Yung mga free throws sila na ibinibigay dahil sa mga fouls ng TNT na ipapasok nila yung free throws. And free throws, umi-score ka ng nakapatay ang oras. That's one thing na nakapitalize ng San Miguel. Okay, medyo hindi masyado umiscore si Junmar dahil maraming fouls, no? Natawagan ng napakaraming fouls si Junmar, dalawa ata agad, maaga. So, sino yung ipinalit nila? Yun yung sinasabi na si Mau Tautua. Mau Tautua attacking the rim. Pick and roll, dive to the basket, yon. Hindi straight up post. Dito rin makikita yung weak side cuts. Movement without the ball. So, hindi lang si Mo yung nagro-roll sa the basket, meron din mga inside cuts yung San Miguel. Kung may jump shot man sila nung first half, mid-range. Even si Marcio, hindi siya masyadong tumitira ng 3 points, inilalapit niya. Kung may tira man siyang pumapasok, mid-range. Now, bumalik yung TNT. Second half, third quarter. Pero, natrolyano naman sila. Kung dati na Jericho Cruz sila, ngayon, natrolyano naman sila. Ayun, kung na Jericho Cruz yung Ginebra, na Don Trollano, ni Don Clarkson Trollano, itong TNT. So, si Trollano lang yung nakatira ng 3-point shot na pumapasok at saka may magic bunot sila rito. May magic bunot sila rito. Yung off the bench sila, first up si Jeron Teng. Kaya nakalamang ng husto yung San Miguel dahil sa mga puntos ni Jeron Teng na ang ginagawa na ng TNT is maghabol buong laro. Naibaba ng dalawa. So, yun. Kapag hindi pumapasok ang 3 points mo, sa huli, kung sa huli mo na sila na ipasok, maghahabol ka. Kasi law of ano yun eh, dahil nga malayo sa rim, hindi ka naman kahit nga si Steph Curry nagbimintes, di ba? May game talaga na kahit anong itira mo, minsan madalang, minsan sunod-sunod, o minsan papatak-patak lang yung 3-point shot na naipapasok mo. I think yung pagiging off night ni Pogoy, that smells a difference. At saka si Oftana na blanco nung fourth quarter. Although ang nagpabalik sa kanila si Oftana at saka si BGR. Yung Oftana blanco na ng fourth quarter. At saka malaking problema sa TNT kasi si Aram is na-injured, natapilok. Kung marami ng injuries tong TNT, kasama pa si Aram. So, mawawala na naman sila ng bagong big. At saka, syempre, dahil wala injured si Aram, wala na silang rim protection. At saka, yung scoring nila sa big man, medyo magsasuffer dahil wala na si Aram. Kasi dahil hindi nga nakabalik si Aram nitong game na to pagkatapos ng matapilok. So, assuming na hindi na siya makakabalik next game.
Kasi ngayon, isang araw lang pahinga, hindi naman gagaling yung spray ng isang araw lang. So, malaking handicap yan for TNT na wala si JP Eram. Not only to defend Junmar, but yung health defense na ibinibigay niya na siya yung sumusupalpal sa mga tira. And, aside from Jeron Teng, yun yung sinasabi kong hindi ginawa ng Ginebra. May ginawa si Coach Leo na hindi ginawa ni Tim Cone. Ano yung sinabi ko, di ba? Start LA Tenorio. Pero in-start mo si LA Tenorio, dapat ginamit mo ng matagal. Ito si Chris Ross, in-start na ginamit pa ng matagal. So, tignan nyo yung bunga nung pinabayaang maglaro si Chris Ross. Panalo. Kahit sabihin mong hindi umiscore, the mere fact na dumedepensa, nag-orchestrate, yun naman yung ginagawa ni Chris Ross. Hindi naman double figure si Chris Ross. No, dahil hindi naman kilalang offensive player talaga si Chris Ross. Kung si Tenorio yun, nakilala mong offensive player. I mean, yun lang ang comparison ko. Si Chris Ross ginamit na matagal at si Chris Ross panapos ng game. At si Jordan Heading medyo malamya ang laro. So, yun pa yung isang factor siguro. Kasi without Eram, mamimiesta si Junmar niyan. Kung si Galen niya itong babantay kay Junmar, mamimiesta si Junmar. And with Mo, and Rodney Brondial, ay nako, kitang-kita. Kahit nga si Wami, hindi tumitira ng 3 points eh. Karamihan ng tira ni Wami Chongson this game, puro mid-range eh. Yung floater nga niya, inside the 2-point area. So, this game shows na yung yung sinabi nga nung nakaraan, yung over-reliance sa 3-point shots, is hindi na, buti kung pumapasok yun, parate kung hindi. Law of averages kasi, may game na bababa yung shooting mo, o papalya, o magmimintis yung shooting. So, di ba? Gumana, late na, pero remember, yung sa PBA is 48 minutes. You have to sustain that in 48 minutes na malabong mangyari. So, yun lang po.